Sige, welcome sa inyong lahat sa ating unang Pepe's Towing Service Podcast na pinamagatang Sa Likod ng Boom. Alam ko matagal-tagal na rin nating hinintay ito. Ang una sanang bisita ay ang tatay ko, sa malinaw na dahilan. Alam nyo na, para makuha ang buong kasaysayan ng Pepe's Towing Service. Gusto ng lahat na makita kung ano nga ba talaga ang shredder sa likod ng boom. Nasa Guatemala siya ngayon para sa missionary work. Totoo yon, hindi biro. Ang bisita namin ay si Casey Liddell. Nag-uusap sina Alex at siya tungkol sa jeep nila nang biglang nagka-rollover kami at sumama siya. Sana na ilabas na ang video noon. Astig na kasama na siya sa podcast at may 50,000 Instagram followers, mas malawak na abot at impluensya natin sa towing industry. Alam mo, ang mga bagay tungkol sa social media, astig talaga. Meron akong napakagandang tanong. Ang una ay, Ano ang epekto ng pagkakaroon ng aktibong social media at paano ito nakakatulong sa negosyo ng towing? Magandang paksa agad-agad. Para sa akin, madalas akong tanungin kung paano ko sinimulan ang social media. Malapit nang umabot ng 300,000 subscribers sa YouTube ang Pepe's Towing Service. 1 o 2 araw na lang, aabot na ako ng 100,000 sa Instagram. Sa TikTok, nasa 40,000 na. Hindi ko masyadong pinansin ibang social media. Nagsimula ito high school pa ako. Lumaki ako dito pero hindi ito full-time trabaho ko noon. Noong sumasama ako kay tatay sa trabaho kasama ang ibang lalaki, nagpo-post ako sa Facebook nung high school ng mga litrato ng mixer sa bahay o kotse sa bubong, mga kakaiba. Sa maliit kong grupo ng kaibigan, positibo ang reaksyon. Parang, ang wild nun! Paano nangyari yon? Pero para sa akin, hindi naman iyon kakaiba. Trabaho lang iyon. Parang isa lang itong normal na araw. Ibig kong sabihin, ito na ang opisina ko. Imbes na nasa cubicle, ito ang ginagawa ko. Nauwi pa sa pagbili ng GoPro. Sa tingin ko noon, GoPro 3 o 4 pa yon, anuman ang modelo, ilang taon na rin nakalipas. Yung mga unang video ko, sobrang shaky at pangit pati audio. Wala pa akong alam noon, basta nilagyan ko lang ng camera sa helmet. At pagkatapos, natutunan ko na lang mag-isa sa pagdaan ng mga taon kung paano mag-edit ng mas maayos, mag-film ng mas maganda, mag-research ng tamang kagamitan, at malaman kung paano i-frame ang mga kuha ko at lahat ng iyon. At bukod sa pagiging sikat lang sa Instagram at social media, nagdala rin ito sa amin ng maraming trabaho pagdating sa negosyo. At mailabas ang brand na iyon, makilala ang Vepis brand sa New Zealand, Africa, Britain, at sa buong mundo. Bakit si Josh lang ang nagsalita? Hindi niya pinapayagan magsalita si Alex. tulad ng sinabi mo, sobrang mahalaga na magkaroon ng base sa social media. Nakukuha natin ang mga trabaho, tayo rin ang naglalabas ng mga trabaho doon. Dahil sa impluensya mo, nakakakilala ka rin ng ibang tao na gumagawa ng pareho, gaya sa YouTube community. Ibig kong sabihin, makakabuti ito sa kumpanya, sa iyo, sa pangalan mo at kay tatay mo. Sa totoo lang, walang hanggan ang posibilidad. Oo pare, hindi ko masasabi na magkaibigan talaga, pero nagkakausap at nagkakakwentuhan na kami ni na Murphy's Diesel, Record Rick, at Casey Lidella. Ayos ako kay Ron Pratt. Hindi ko ibubunyag ang analytics o nangyayari sa likod ng kamera, pero sobrang galing nila at baka mas malaki pa kita nila sa YouTube. Alam mo, nakakabilib na kahit may mga partnership sila, dahil sa social media, patuloy pa rin nila ginagawa ang trabaho ng pagtaw. Di ko inakalang mangyayari yun dito dahil ang dami naming truck, lokasyon at empleyado. Siguro kailangan kong kumita ng mga 3 milyon kada buwan. 3 milyon. Alam mo yun, mga ganun. Para lang masabi na mas malaki ang kinikita sa YouTube kaysa sa pagtaw. Pero ayos lang. Alam mo, astig din yung may respeto ka, yung nakikilala ka, yung gumagawa ka ng kakaibang trabaho na hindi naman ibig sabihin ikaw lang ang kayang gumawa. Pero yung makuha mo, yung pagkilala mula sa ibang tao sa industriya natin na nagsasabing, grabe, ang galing ng trabaho nyo. May rotator din kami at gumagawa ng recovery work, pero ang galing talaga ng trabaho nyo. May maganda rin akong balita. Ang daming tao at nagme-message sa akin, nakikita nila yung masasayang bagay. Nakikita nila ang mga tractor trailer na hinihila sa overpass at ang mga kakaibang pangyayari. Ang dami kong natatanggap na mensahe na nagtatanong kung nag-hire kami at gusto ring gawin ang ginagawa ko. Parang simple lang, parang, oh sige, walang problema. Heto, remote mo. Pero ang hirap nung gawin. Alam ko, parang napapadali lang namin tingnan. Si Alex tahimik sa trabaho, parang walang stress o emosyon. Ako naman madaldal at mahilig magbiro, lahat nakakatawa para sa akin. Kaya lang, napakahirap talaga nito. Sobrang stressful.
At hindi ito para sa lahat. Sasabihin ko na yon. Parang hindi lahat pwedeng maging abogado. Hindi rin lahat pwedeng maging neurosurgeon. Hindi lahat pwedeng maging professional na tax consultant. Alam mo, hindi lahat pwedeng maging basketball player, gaya nina LeBron, Jordan o Kobe. Yan ang totoo. At pakiramdam ko sa industriyang ito, hindi rin lahat pwedeng gawin yung mga rotator na ginagawa namin. Isa yan sa mga bagay na meron ka o wala ka talaga. Marami na akong na-train at nakita kong marami na ring umalis. Lagi kong sinasabi kay tatay, grabe tay, kahit dami kong trabaho, ako pa rin gumagawa ng lahat ng rotator na gawain. Ibibigay ko lahat para lang magkaroon ng magaling na rotator operator na kayang gawin yung ginagawa ko nang hindi tinuturuan, hindi tinitrain at hindi na kailangan ng tulong. Sa palagay ko, meron si Alex nun. Galing siya sa kumpanyang may rotator, pero ikaw ba ang nag-operate doon? Isang beses lang napagalitan pa ako. Kaya napahamak siya sa paggamit ng rotator doon. Dito, mabilis at walang patawad ang trabaho. Kay tatay, unang araw pa lang, ilalagay ka na agad sa truck at lalabas ka na. Dito, wala na akong ibang kasama. Alam mo yon, at huwag kang gumawa ng pinsala at gawin mo ng maayos. Kaya bantayan mo ang mga kahon ko. Kaya ramdam mo ang pressure. Kaya si Alex ay sumasama sa akin. Alam mo yon, parang nag-o-obserba siya sa akin sa mga rollovers. Una niyang rollover ay kasama ko sa trabaho. Gumawa kami ng mahirap na galaw na ginaya rin niya makalipas ang ilang taon. Sa tingin ko, nangyari ito sa tow rollover ngayon dahil sobrang dami ng ginagawa. Doon yun sa lima sa Roxford. Sa madaling salita, isa sa mga sasakyan doon ang tumaob at pumunta ka roon. Sa tingin ko, tinawag ka pa ulit. Hindi, sila ang unang dumating. Kaya hindi na nila kailangang magpalit. Isa lang ang kailangan nila. Isa lang ang kailangan nilang pumunta doon. At sa tingin ko, abala ako noon kaya sabi ko, sige, lilipat muna ako sa ibang gawain. Iniisip ko na habang nandoon sila, sana maging maayos ang lahat. Kaya ni Alex yon. At naging maayos naman ang lahat. Walang nasira. Lahat naging maayos. Pagkatapos ng insidenteng yon, binigyan namin si Alex ng isa pa at doon siya nagsimulang gumawa ng container lifts. Mga simple lang na gawain. Pero sa mga winch out at container lifts, kailangan talagang masanay ka sa truck. Kailangan mong maging kabisado ang truck mo. Dapat alam mo kung saan ang mga pressure at stress points. Dapat alam mo kailang gagalaw ang truck, ano ang madali at mga anggulo. Parang naging kanang kamay mo na siya, natural na lang sa'yo. Pagkatapos, naging solo rollovers na. Sa tingin ko, nalampasan mo na ako sa buwan-buwan nating trabaho. Pero sa kabila nun, ibig kong sabihin, kung wala ka nun, hindi namin ibibigay sa'yo lahat ng iyon. Alam mo, Parang 100% talaga. kaunting math lang yan. Kaunting, alam mo na, lakas ng loob. Maraming tapang, maraming lakas ng loob. Kailangan mong maging risk taker. Pero lahat yan, dapat alam mo ang limitasyon mo. Alam mo, kabisado ni Alex ang mga linya niya. Alam niya lahat ng shackles, lahat ng gamit niya sa rigging. Sa tingin ko, ito rin ang nagpapagaling sa operator. Pwede mong tanungin kahit sinong taga-towing dito, tulad ng, Hoy, anong sukat ng mga linya mo? 6x27 ba yan o 6x27? Marami sa tao, hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Sa tingin ko, mahalaga lahat ng iyon para maging mahusay na rotator operator. Masuwerte tayo na meron tayo niyan. Bukod kay Dave sa gabi, ako sa araw, tatay ko, at ngayon si Alex. Sa tingin ko, bihira ang kumpanyang may 4 na tunay na magagaling na rotator operator. Diba? Kahit sabihin lang na may mga rotator operator tayo. Maraming kumpanya ang meron yan, alam mo na. Espesipikong tungkulin talaga ng mga rotator yon. At alam mo na, tapos napunta na rin ako sa iba't ibang mga live para pag-usapan ito. At palagi kong sinasabi, alam mo ako, napakapalad ko na magtrabaho sa isang kumpanya na mayroong recovery program na nakatuon sa paggaling at pinananatili ang mga rotator dito. Yung ibang business model, hindi nila pinapayagan yon kung saan, alam mo, palaging ginagamit lang nila ang rotator. Kaya minsan, kailangan talagang lumabas ng 35 ton para gumawa ng recovery na kaya naman talaga, alam mo, at kung tamang operator, alam mo na meron naman. Pero, alam mo, yung magkaroon ng mga rotator na palaging nandito sa garahe, na handang umalis kahit kailan para sa iba't ibang lugar ay napakalaking, alam mo, advantage pagdating sa ganyan. Dahil nagseserbisyo kami sa 6 na lugar, palagi naming natatanggap ang mga yon, hindi lang mula sa California Highway Patrol, kundi pati sa mga pribadong account at sa Los Angeles Police Department. Lagi kaming abala at umaalis. Tulad ng sabi mo, yung mga simpleng bagay gaya ng container divs or hamon sa hangin, parang pampuno lang sa pagitan. Hindi bagay sa lahat ang business model na yon, pero para sa amin, perpekto ito.
Kaya bukod sa nakikita mo sa YouTube, abala pa rin kami sa recovery work. Kakagaling lang namin sa isang rollover ngayon kasama si Casey Lidl, gaya ng nabanggit ko. At pagkapasok namin sa bakuran, habang umaatras ako, si Alex naman ang susunod na aatras. Tapos, alam mo yon, biglang tumakbo palabas si Jabo. Uy, may tanker akong nahulog sa sahig. Sige Alex, ayan na siya. Kaya tuloy-tuloy lang talaga yan. Pero ganun din dito pagdating sa towing. Para sa business model namin na heavy-duty towing at recovery, walang saysay kung may tatlong heavy driver o kung ako at si Alex ay available din. May lalabas na tote na parang Penske box trucker tractor trailer. Josh, ikaw na sa Hulk. Alam mo, sapat na ang mga heavy dito para sila ang bahala sa lahat ng towing at ang mga rotator naman ang bahala sa tinatawag naming recovery work. Kapag kailangan mong gamitin ang winch o iangat/ikot ang boom, tinatawag namin itong recovery work. Minsan, maraming puna sa amin. Hindi makapaniwala na si Alex ang gumamit ng winch sa 75 ton rotator pero yun talaga ang truck niya. Kahit anong trabaho, gagawin mo. Gagawa ka ng lockout gamit ang 75 ton rotator, yun lang talaga ang truck na assigned sa kanya. Walang pinagkaiba kung 40, 50, 60 o 75 ton. Parang maliit lang na box truck yan. Ipadala natin yung 40 ton, depende kung sino ang available. Ngayon, si Alec na ang laging gumagamit ng rotator tuwing araw. Kaya kahit anong trabaho niya, 75 ton rotator job na agad. At nasa California pa rin. Ibig kong sabihin, wala kaming rates na nagbabago, depende sa bigat, gaya ng ibang mga estado. Kahit ipadala namin ang 40 ton o ang 75 ton, pareho lang ang presyo. Hindi nagbabago ang presyo kahit ganoon. Tulad ng iniisip ng ibang tao. Oh, napakalaki. Hindi ko masasabi na may malaking pagkakaiba, pero may iba't ibang batas sa bawat estado at iba't ibang paniniwala pagdating dyan. Kaya alam mo at nakikita mo yan sa social media kung saan bumabalik tayo sa usapan tungkol sa social media. Kung pupunta ka sa Facebook, makikita mo ang mga post at ganitong mga komento. Pagkatapos, kung sa TikTok o Instagram, puro papuri makikita mo, sasabihin mo, astig ang trabahong yan. Paglipat mo sa ibang lugar, puro batikos pa rin natatanggap mo, parang ang labo. Siguro depende rin sa age group at iba pang factors. Palagi kong napapansin na parang mas matatanda ang mga tao sa Facebook. Ewan ko kung bakit. Yung mga boomer. Sinasabi ko yung boomer, pero salita lang namin yun. Ayaw ng tatay mo sa salitang yun. Sa Instagram, mas bata tingin ko ang mga tao. Naniniwala akong mas bata ang mga tao sa TikTok kaysa sa Instagram. Oo, tama. Ganun nga. Mas Gen Z at kabataan ang nasa TikTok, kaya dapat iakma ang content doon. Sa Instagram naman, millennial ang madalas. Natututo rin ako. Kapag nagpo-post ka, halimbawa kung nanonood kayo, may sarili kayong Instagram at Facebook. Nagpo-post lang kayo ng pagkain, ng anak ninyo, at mga ganun. Kung full-time na trabaho ito, may mga tao na talagang social media ang trabaho. Nag-hire ka ng brand content manager na siya na ang nagpo-post para sa'yo. Sila ang nag-aasikaso ng schedule mo, pero dito kami ang gumagawa ng lahat. Wala kaming social media team. Malaki maningil ang mga team na yon, kaya kami na lang gumagawa at natututo habang ginagawa at nagtatagumpay naman. Minsan, si Alec sa isang random na video nakakakuha ng 8 milyong views. 10 milyon sa isa sa mga yon. 10 milyon sa isa doon, 100% solo. Yung iba nga, nagbabayad pa ng brand managers. Pang-post, di pa umaabot ng 100,000 views. Lagi akong nakakakuha ng ads mula sa maliit na account na nag-aalok mag-post para sa akin. Pag tiningnan ko page nila, parang, ano to? Matagal bago ko marating yon. Kaya masasabi kong iba talaga mula sa pag-aaral ng operator work at rigging tapos biglang aralin mo naman ang algorithm. Mahirap kasi di mo alam kung ano ang papatok. Medyo nakuha ko na ang algorithm ko. Oo, at malinaw na nakuha mo na rin. Alam mong nagbabayad ka ng mga 100,000, nakakabaliw talaga. Pero, ang ibig kong sabihin, kailangan ding mapansin ng mga tao na kami ang gumagawa ng operator na trabaho tapos nag-film pa kami sabay. At sinusubukan naming makita kung ano ang magandang kuha na talagang gagana. Kaya multitasking kami habang ginagawa itong mga upright na ito. Mas mahirap ito kaysa sa iniisip mo. Pagkatapos, sinusubukan mong kontrolin ang eksena gamit ang California Highway Patrol o ibang ahensyang nagtatrabaho roon. Ibig kong sabihin marami talaga, alam mo yun, nakakakaba talaga. Isang maliit na halimbawa, nasa liwanag tayo ng araw at gumagawa tayo ng rollover. Iniisip mo lang sa utak mo, parang, uy, dito tayo tumayo sa side na to kasi nandito yung araw at ayokong masilaw yung camera at mawala yung mga detalye dito. Yung mga anino na tatabunan, nagiging malabo lahat. Dito tayo tumayo. Kaya, Pag tinignan mo yung footage mo, puro puti na lang. naranasan ko na yan, nagawa ko na yan.
Nawala na ako ng maraming magagandang trabaho dahil dyan, dahil sa hindi magandang paggawa ng pelikula. Pare, oo. Talagang may trial and error at pagiging autodidact na tinuturuan mo ang sarili mo. Malinaw na karamihan dito ay natutunan mo mag-isa. Mapalad ako na natutunan ko ang marami sa mga ito, alam mo, sa pamamagitan mo at ng ilang mga naisulat, syempre, sa pamamagitan ng iyong ama at ikaw mismo. Sean, oo. Kung gusto nyo yung mga nakakatawang sound effects at captions gaya ng kay Alex, sinabi ko sa kanila ang tungkol sa CapCut at website na may mga nakakatawang sound effects. Pero oo, yung mga bagay tungkol sa social media, hindi talaga mawawala yan. Isa yan sa mga bagay na talagang hindi mawawala. Bilyon-bilyong tao ang gumagamit araw-araw ng iba't ibang platform tulad ng Insta, TikTok, Facebook. Sino ba naman ang nakakaalam, di ba? Pag may mga anak na tayo at kasing edad na natin sila, ewan ko ano na itsura ng AI nun. May meta sunglasses ka na at lahat konektado na. Hindi na talaga mawawala yan. Kung mabuti o masama, ibang usapan na yun. Hindi ako pabor o kontra doon, pero nandito na yan. Kung may negosyo ka, hindi ko masasabing parang pagpapakamatay, pero masasabi kong hindi maganda sa negosyo kung wala kang online presence. Maliban na lang kung sobrang sustainable na hindi mo na kailangan mag-market. Sumisika talaga ang mga bagay sa social media at marami akong natatanggap na text at tawag. Halimbawa, sasabihin ng tatay ko, Josh, may malaking kumpanya sa Florida na gustong magtanong sa'yo tungkol sa pag-shoot ng video. At alam mo, astig makausap yung mga kumpanyang ito na nakikita kami. Isang kumpanya mula sa kabilang panig ng bansa o kalahati ng mundo. May mga tawag na akong natanggap mula sa United Kingdom na gustong-gusto kami. Di ko alam kung bakit. Marami sa mga tagasunod ko. Oo, marami akong tagasunod mula Britain. At may mga tawag akong natatanggap. Alam mo yon, tipong, uy, may GoPro ako at hindi ko gusto yung footage. O kaya, anong ginagawa mo para sa audio? Para sa mga gustong i-level up ang social media at i-promote ang negosyo nila. Sa tingin ko, maganda yon. Hindi ako tulad ng iba na halos isang taon nang di nagamit ang personal account ko. Yung mga tao na bawat kain sa labas, kailangan i-post lagi yung pagkain o ginagawa nila. Para sa negosyo, mainam itong kasangkapan para matutunan, makilala, at makahanap ng audience. Panatilihin ito. Magandang paraan ito para maipahayag ang sarili. Hindi mo naman talaga kailangan. Gaya ngayon, meron kaming 2 DJI Pocket 3. Yung ibang malalaking podcast, gumagamit ng mamahaling Sony at kagamitan na libo-libo ang halaga. Sigurado akong balang araw, magkakaroon din kami ng ganoon. Wala kami ng mga ganong gamit dito, kaya mas mataas pa ito kaysa sa karaniwan. Isang smartphone lang at lahat ng nanonood nito ay may smartphone. Hindi mo kailangan ng 4K high dynamic range 60 FPS, basic na tripod lang, maliit na ring light at murang mikropono. Si Alex nga, DJI mic lang gamit niya. Mas gusto ko talaga ang DJI products kaysa iba. Pero magsimula lang kayo, yun ang payo ko sa inyo na gustong matuto tungkol sa social media. Alam nyo, walang nagsisimula na agad viral at nananatiling viral at agad na sumisikat. Ibig kong sabihin, siguro meron namang ganun. Bihira man, pero kung gusto mo talagang magsimula, simulan mo lang. Yan ang payo ko sa gustong sumikat sa social media. Alam mo, kapag sumisikat ka sa social media, may kasamang hindi magagandang bagay. Lahat may pros at cons. Isa sa mga napansin ko, habang lalo kang sumisikat, syempre dumarami rin ang mga bashers. Hindi lang bashers, kundi parang lumalaki rin ang magnifying glass sa'yo. Alam mo, mas tinitingnan ng mga tao ang bawat galaw mo, lalo na kung nasa police rotation ka. Sa tingin ko, mas responsibilidad mong umiwas sa ilang bagay sa social media dahil malaki ang audience mo. Kaya, Ibig kong sabihin, sa personal kong karanasan, alam mo, sa ilan sa mga video na ina-upload ko, nakakuha ko ng milyon-milyong views. At syempre, pakiramdam ko may responsibilidad tayo sa mga bagay na ina-upload natin. Halimbawa, bibigyan kita ng pinakamagandang halimbawa, alam mo, yung hindi pagpo-post ng mga fatal na aksidente. Sa tingin ko, magandang ideya yon na huwag mag-post ng fatal. Hindi lang yon. yan na ang patakaran dito mula pa noon, mula nung nagsimula ka. Pero alam mo, sa tingin mo, paano kaya maapektuhan yan sa hinaharap habang lumalaki ang audience? At alam mo, paano naman ito nakaka-apekto halimbawa sa rotation ng pulis at sa trabaho ng pulis? Una sa lahat, labag ito sa mga patakaran. Oo, may mga kumpanyang gumagawa nito na parang mall. Para sa akin, baduy yon. Mas gusto ko makita ang mga excavator at bahay. Kung gusto mong makita ang mga aksidente o ganong bagay, punta ka na lang sa bahagi ng TikTok, Instagram, LiveLeak o ibang ganong site. Pumunta ka sa Reddit, sa mga subreddit na gumagawa nito. Para sa amin, hindi talaga yun ang gusto namin. Sobra na para sa amin.
Ang focus namin ay sa mga truck at kung paano namin ginagamit ang mga truck namin at kung paano namin ginagawa ang maraming trabaho na tinatanggihan ng ibang mga kumpanya o hindi naman sa bastos. Alam mo yon, hindi lang talaga nila kaya gawin. Kaya kung isasama pa yung mga fatal na aksidente, parang hindi talaga bagay sa brand namin. Hindi. Nakakawalang galang talaga yon kasi madalas naming maranasan yan sa industriya. Ayoko na kahit anong profession, pwede ka na magkaroon ng social media presence o YouTube channel. May mga tuberong milyon ang subscribers dahil magaling silang mag-video ng trabaho nila. Astig yun. Maraming graphic designer, electrician, construction worker at hotdog vendor na may YouTube channel at kinukunan ng video ang trabaho nila. Yung mga Meksikanang gumagawa ng homemade na tamales at iba pa sa mismong Mexico gamit ang masa at mais, milyon-milyon din ang subscribers at views nila, di ba? Ewan ko, sa towing, lagi akong binabatikos. Iba talaga tingin ng tao. Masama talaga ang reputasyon ng towing industry dahil nauugnay kami sa repo people, magnanakaw ng sasakyan, at mga mapanlinlang na towing company. Nakakainis kasi nadadamay kami. Ewan ko ba, ang towing industry laging binabatikos kahit trabaho lang namin ginagawa. Kapag nililinis ang eksena, ayos lang naman, nililinis lang talaga namin. Pero kapag may dala lang kaming kamera sa leeg, nagre-record kami at ina-upload namin ang ginagawa namin para ipakita sa iba, para dumami ang followers at negosyo. Marami ang tumitingin dito na parang masama. Parang, bakit nyo kailangan i-video at i-post ang mga tao sa mahihirap nilang sitwasyon? Tila kami lang ang industriya na bawal ipagmalaki ang trabaho namin. Parang bawal pa kaming maging proud at magturo sa iba, kahit malaking bagay yun. Sobrang mabenta rin ngayon ang mga kit ni Bailey. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Bailey's ay isang website tungkol sa rigging. Meron akong Hulk kit, ngayon meron na ring 2.0 kit. Hindi sila mura, medyo mahal talaga sila. Pero ang katotohanan ng nabebenta sila ay nagpapakita na, alam mo, interesado ang mga tao kung paano kami nagre-rig, bakit kami nagre-rig, at kung bakit namin ginagamit ang mga kagamitan na ginagamit namin. Gusto nila ng mas ligtas, na astig din. Kaya sa tingin ko, ginagawa ko ito kasi maganda rin ang content. Naaakit talaga ang mga tao sa aksidente at kung paano nililinis ang eksena mula umpisa hanggang dulo. Isa akong malaking rig na tumagilid at humarang sa mga linya. Ipinapakita namin ang gamit namin at ang dahilan kung bakit ginagamit ito at natututo ang iba na baka di nila ginagawa araw-araw. Minsan, nanonood sila at nasasabi, grabe, di ko naisip gamitin o pagdaanan ito pag kumuha ako ng container. Ayos yung paggamit nila ng equalizing sling method para patatagin ang traktora at kunin ang container. Kaya ginagawa namin to para doon. Nakakainis kasi ang daming tumututol dito. Parang, oy, tow truck driver ka lang, bawal ka mag-post. Gawin mo na lang trabaho mo pare. Pero nililinis pa rin nila ang pinangyarihan. May mga paparazzi talaga na para sa akin ay walang kwenta pero nandyan sila. Hindi ko rin nakikitang marami ang negatibong reaksyon laban sa kanila. Parang, oy, hindi pwedeng kunan ng video ang trabaho ng profesyong ito. Parang, mga walang kwentang tao ang nagbibideo sa YouTube. Oo, nakita ko na yon. Nagpapadala ako ng maraming ganyang klase ng video. Tulad ng mga welder, yung may nagwe-welding lang, na astig din naman. Lahat ng ganong bagay ay astig. Alam mo yon, gawin nyo lang kung anong kailangan nyong gawin. At kung sumikat, sumikat. Gustong panoorin ng mga tao yung mga ganong bagay. Pero nakakainis lang talaga na sa pangkalahatan, may malaking negatibong tingin sa towing industry. At kung ipinagmamalaki natin ang trabaho natin, parang ang dating ay mayabang tayo. Nagyayabang lang, alam mo yon. Bakit mo pa i-video yung tao sa truck kung masama araw niya? Sinusamantala nyo lang, trabaho ko to, araw-araw ko ginagawa. Oo. Nakakainis talaga yon. Sana mabago ang stigma na yan. Isang bagay na napansin ko, hindi mo talaga mapapasaya lahat ng tao. Ibig kong sabihin, may mga tao talagang magugustuhan at magiging interesado sa ginagawa mo. At gaya ng sinabi mo, alam mo, kadalasan, kapag nagpo-post tayo ng mga video, may mga taong nagtatanong, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam na pwede palang gawin sa ganung paraan, or ano ang advantage ng paggawa ng isang bagay sa ganitong paraan kumpara sa iba. At syempre, nagsisimula ka ng pumasok sa mas technical na aspeto ng trabaho na parang, alam mo, hindi naman pala ganun kasama ang line angle na ito. Yung beer angle ay talagang tama. At hindi mo nawawala yung working load limit sa mga linya mo, iba-ibang bagay na ganyan. Pero oo, tama ka. Madalas kasi konektado tayo sa mga driver at tao na ginagawa lang naman ang trabaho nila, di ba? Nandyan sila para kunin ng sasakyan kasi hindi mo nabayaran, alam mo naman yun. Kapag 80 buwan ang finance ng Corolla at 3 buwan kang di nakabayad, sa repo guys sila galit na kumukuha ng kotse, hindi sa sarili nila na di nakabayad.
Tama, alam mo yun, kadalasan may masamang tingin sila at kapag may tow truck, agad na iuugnay dito kahit bahagi lang ito ng towing industry. Tulad ng sabi ko, trabaho lang naman ang lahat. Pero tulad ng sabi mo, sana, alam mo yon, sa pamamagitan ng social media at sa pagpapalaganap ng salita at pagpapakita ng trabaho natin, mabago natin yung pangit na tingin, yung hindi magandang bahagi, alam mo yon. Nagkaroon ako ng blog post nung may blog pa ako. Wala rin namang nangyari. Kakaunti lang ang nagawa ko noon at matagal na rin iyon. Isa sa mga paksa ay stigma sa towing. Tulad ng iniisip agad ang abogado sa pelikula pag narinig mo ang abogado. Pag narinig mo, abogado, blazer, shoe, Rolex, gintong singsing, matalino, Harvard Law degree, alam mo na, parang ganon. Ganon din kapag iniisip mo ang inhinyero. Kapag iniisip mo ang mga siyentipiko, alam mo na. Pero, alam mo, kapag iniisip mo, tulad ng sa isang karaniwang tao, kapag sinabi mong, hey, ano ang naiisip mo kapag narinig mo ang salitang tow truck o driver ng tow truck? Naiisip mo si Towmatter mula sa Cars. Oo, Alam mo, isang prom din na sakay ng kalawangin na tow truck at naka-overalls na hawig kay Spider-Paul. Iniisip mo na ganun ang itsura nila, pero hindi naman totoo. Ibig kong sabihin, lagi kaming maayos manamit. May mga uniforme kami. Malinis ang mga truck namin. naka-shorts ako, isa namatay. Ano yon? Ano yon? Sa'yo yun, naubusan ba ng baterya? Siguro hindi. May technical na problema lang kasi namatay ang isa sa mga kamera. 3 naman dala natin, di ba? Oh, ayos. Pero oo, nakakakuha ka ng negatibong tingin. At isa yon sa mga dahilan kung bakit ko ginagawa ang social media sa paraan na ginagawa ko. Parang binabasag mo yon. Parang, oy, bata pa kami. Una sa lahat, alam mo yon. Malinis ang itsura. Magaganda ang mga truck namin. Hindi sila kalawangin. Maayos ang itsura nila. Maganda sila. Tumutulong kami sa tao, pero hindi naman kami United Nations International Children's Emergency Fund. Siyempre, naniningil kami tulad ng ibang propesyon. Walang gumagawa ng libre. Pumunta ka sa restaurant, niluto ka ng masarap na pagkain at sinabi mong, ang sarap. Pero hindi naman libre. Nagbayad ka pa rin. Ganon din dito kahit na aksidente ka lang. Gaya ng sinabi ko, kapag nagbara ang inidoro mo ng madaling araw at umaapaw, wala kang matatawagan ng libre. Kailangan mong tumawag ng profesional na tubero na aayos nito. Mahal siguro yon, pero kailangan gawin, gaya sa industriya namin. Oo, nakakabighani talagang makita ang mga wasak na sasakyan kapag nakasabit sila sa ere at iniikot-ikot namin na parang wala lang. Parang mga laruan lang na tongka. Gumagastos talaga kami para gawin yon. Pero alam mo, ginagawa namin kasi gusto naming linisin ang mga kalsada. Mabilis kaming magtrabaho. Masipag kami. Isa to sa pinaka-satisfying na pakiramdam. Ang laki ng gulo nung dumating kami. Nilinis namin lahat. Makakauwi na ngayon ang mga tao. Ngayon, maayos na ulit ang truck ng taong to. Siguro hinila papuntang dealer para ipaayos. Kaya mahalaga sa amin na ipinagmamalaki namin ang aming ginagawa. Nakakainis talaga. Gaya ng sabi ko, dahil may masamang tingin sa towing industry, dahil sa mga nagnanakaw at kumikidnap ng sasakyan, kapalit ng sobrang taas na bayad na hindi naman tama. Buti na lang hinuhuli na sila ngayon. Kakagawa ko lang ng panayam sa Fox News tungkol dito, kung saan tinutugis nila ang mga tinatawag na tow bandits o bird doggers. Sana sa podcast na ito at paglaki ng social media namin, matulungan naming mabago ang masamang tingin at maipakita ang mabuting bahagi ng towing. Alam mo yon, kapag nasiraan ang kapatid mong babae ng 2:00 ng madaling araw at kailangan mo ng tow truck, tatawag ka ng driver ng tow truck. Kapag naipit sa snow si Lola, ayaw mag-start ang kotse at nakalock ang susi, tatawag ka ng tow truck para sa lockout at jump start. Alam mo, may mga offender vendor. Ayaw mag-start ng kotse, kaya araw-araw may nangangailangan ng tow truck. Hindi naman lahat sa amin ay manloloko o masama. Kaya maganda rin na maipakalat ang balita. Alam mo yon, at magkaroon ng kaunting pagpapahalaga sa industriya ng tow. Delikadong trabaho ito, di ba? Delikado ang trabaho, di mo alam kung kailan may mangyayari. Alam mo, pwede mong gawin lahat ng kinakailangang pag-iingat at basahin lahat ng mga babasahin at siguraduhin tama lahat ng ginagawa mo, pero pwede pa rin may mangyaring masama. Ako ang pinakamagandang halimbawa niyan. Dapat alam ko na yan. Pero ang magagawa lang natin ay umasa na gagaling tayo habang tumatagal at matuto ng iba't ibang paraan. Siguro mas ligtas na mga paraan. Ganito ang perpektong halimbawa. Mula ka sa chain tapos naging synthetic. Alam mo naman, mahilig talaga sa chain ng tatay mo. Kadena. Kadena. Mahilig ako sa kadena.
At ang kadena ay ginagawa na. Kadena sa loob ng 40 taon. Sa loob ng 40 taon, alam mo, kaya, at pagkatapos lumipat sa mga sintetiko, alam mo, tulad mo, may mga kalamangan at kahinaan ng mga sintetiko. Kailangan mo itong protektahan mula sa mga matutulis na gilid. At alam mo, syempre hindi sila masisira agad pero sobrang tibay nila. Sa tingin ko sila na ang susunod sa industriya ng paghila. Pero nararamdaman mo ba na minsan ang industriya ng paghila ay parang siguro hindi bukas sa mga bagong innovation sa industriya? Sobrang totoo. Yung luma na ang pag-iisip. Ang weird talaga nun. Ibig kong sabihin, kasi ipinanganak ako noong 8 lumaki ako na may mga computer na nagsisimula pa lang, yung Windows 95 at mga Game Boy at iba pa. Kaya sabay akong sumabay sa teknolohiya. Para sa akin, kung may mas bago at maganda, mag-upgrade ka, di ba? Oh. Matagal na ang towing industry, kaya sumasabay ako sa social media para maipakita ito sa mga tao. Hindi ko sure kung pwede banggitin ang pangalan, pero si Harry at iba pang old school na taga-tow, puro kadena gamit at sinasabing walang kwenta ang synthetic. Nung napanood at nakita nila akong magtrabaho, sabi nila, "Uy pare, totoo pala yan. Ang galing mo pala talaga." Akala ko dati hindi totoo ang synthetic na gamit, pero nakita ko kung paano nyo ito ginagamit at ginagawa. At ginagamit ito sa maraming aplikasyon, tulad ng sa mundo ng shipping at sa industriya ng crane. Malalaking synthetic din ang ginagamit nila kaysa sa kadena. Kung gumana na ito para sa kanila, 40 taon na ang nakalipas. Alam mo na, bakit pa magbabago? Sabi nga ng tatay ko, kung hindi naman sira, huwag mo nang ayusin. Nagbabago ang mga bagay. Ginagamit ko lagi ang halimbawa na noon, nagsisindi tayo ng apoy gamit ang kahoy at bato. Kailan ka ba nakakita ng taong naglalakad sa kalsada, nagsisindi ng sigarilyo gamit ang mga sanga, habang yung nagkokomento ay gumagamit ng smartphone at nagpo-post mula sa computer nila? Hindi nila napapansin na ang buhay natin ay napapalibutan ng teknolohiya at pag-unlad mula sa mga naunang henerasyon ng gamit na ginagamit nila. Alam mo, pero pagdating sa propesyon nila sa towing, matindi ang paninindigan nila. Parang sinasabi nila na ang kadena hindi masisira kahit mas mababa ang working load limit at mas mabigat pa. Maraming tao ang nagkakamali na kapag niloop o dinoble ang kadena, doble rin ang working load limit nito. Kung ano-anong bagay. Masaya ako na kami ni Alex at iba pa ay talagang pinupush ito, pero di ko masasabi na binabago namin ang towing industry para sa ikabubuti. Medyo exaggerated yon, pero binubuksan namin ang mata ng mga tao na may iba pang paraan ng pagtuturo. Baka hindi rin iyon ang pinakamagandang paraan gawin. Alam mo, baka pwede akong mag-research ng sarili ko, kumuha ng 1 o 2 sling, bilhin ang buong set at subukan ito para makita kung gaano talaga nito mapapadali ang trabaho mo. Kasi sa huli, sa kahit anong industriya ka pa, bakit mo naman hindi gugustuhing mapadali ang trabaho mo? Oo, nakakapanibago nga. Nagbubuhat tayo ng weights at nag-ehersisyo. Madalas, yung kadena na yon bumibigat pag umaakyat ng container. Para sa akin talagang bumibigat, alam mo yon. Tama, sigurado. Kapag ginagawa natin ito, madalas may nasisira. Ayaw mo namang madikit ang kadena sa baka ng truck kung hindi sira ang cab. Ayaw mong gawin yung mga ganong bagay. Ang dami talagang positibong bagay pare. Sobrang dami. Talagang nakatulong ito sa industriya natin. Gusto ko talagang buksan ang industriya para sa ikabubuti. Sobrang laki ng naitulong nito sa amin. Alam mo yon, tulad sa mga kotse, kapag ginagamit natin sila kasama ng spreader bars, kapag synthetic shackles, lahat ng ganong bagay. Sa tingin ko, ito na ang kinabukasan. Oo. Sa iba pang rigging na industriya tulad ng pagtutroso at industriya ng dagat, nakita ko na sa pag-angat ng mga bangka, madalas silang gumagamit ng synthetic na rigging. Kapag dumadaan ako sa downtown LA, lagi kong nakikita ang konstruksyon, maraming crane, at gamit na may malalaking synthetic strap. Kaya lahat ng industriya, pati ang iba pa, ay sumusunod. Umaasa ako na magkaroon ng tulak para kahit ang towing industry ay makasunod din. Sige, tingnan ko. May huling saloobin ka ba, Alex? Puputulin natin sa 30 minuto pero mukhang lalampas tayo ngayon. Oo, ibig kong sabihin, tulad ng sinabi mo kanina, nagsisimula pa lang talaga tayo. At sa mga komento, syempre, ilagay ninyo ang iba pang mga paksa na gusto ninyong pag-usapan namin o ibang mga tao na gusto ninyong imbitahan namin sa palabas. Oo, kung pangit ang episode na ito, pasensya na. Ginawa lang namin at inilabas na rin. Walang episode na lumalabas dyan. Sabihin nyo lang sa akin kung may reklamo. Pangit ang audio ni Josh. Ayoko ng boses niya. Mahina si Alex. O ano pa man, i-comment nyo lang. Isinasaisip ko ang mga iyon. Iba't ibang pananaw. Sana,
Pag nabasa ko ang mga komento, magagamit ko yon para magawa natin ang episode 2 kasama ang shredder. Kasama ang shredder, oh. Bawat episode, pwede nating makita kung sino o anong industriya ang may pinakamaraming like sa mga suhestyon ninyo para imbitahan namin. Poll na lang o kung ano, isang poll. Ano ang pipiliin natin? Hindi naman pwedeng basta sino lang ang piliin na di namin kayang kunin. Hindi pwede si Joe Rogan o mga taong hindi natin maabot. Oo, wala munang kahit anong political na bagay ngayon. Kaya huwag muna si na Biden, huwag muna si Trump. Oo, iwas muna tayo sa ganyan. Towing at truck lang ang pag-usapan natin. Industriya ng truck hit sa pangkalahatan, pati na rin ang net auto industry at doon tayo magsisimula. Oh, mga eksperto sa industriya. Mag-ingat kayo. Sana magustuhan ninyo ang episode 1 ng plano naming malaking podcast. Paalam na!